Hello guys! Welcome back ulit dito sa ating YouTube channel, Don't Be Said It. For today's video guys, kung palagi po kayong suspend or na-disable ang inyong mga Facebook account, kahit po gumawa kayo ng bago or nag-create kayo ng bagong account, still, after po ng ilang araw, disabled na naman. So, ito yung topic natin. Pag-usapan natin kung paano ba natin maiiwasan or mape-prevent po itong mga ganitong pangyayari. As of now, guys, ako po ay isa din sa na-suspend ni Facebook, for unknown reason. At parang may glitch talaga si Facebook ngayon dahil nakapagpasa na tayo ng appeal, pero paragi nila tayong ini-email na kailangan ko daw mag-appeal ulit, which is tapos ko na siyang gawin ng June 19. Okay, so July July 23 na. So suspended pa rin yung ating Facebook account. So eto po yung mabibigay ko muna na tips para po maiwasan nyo muna na masuspend. And take note guys, reminder, kung kayo po ay nasuspend, wag po kayong gagawa ng bagong account na same na ginamit nyo na name, ginamit nyo na username, na email or number. Wag muna kayong gumawa guys. For sure, madedetect pa rin yan ni Facebook at i-disabled pa din yan ni Facebook. Okay? So, ito yung title ng ating content ngayon. Are you sick of getting your Facebook account disabled? So, palagi na lang na-disable, guys. Don't worry, I got you. So, ito yung mga na-experience ko. Paano nga ba tayo makakaiwas? Lalong-lalo na sa mga newbie, Or kung meron kayong mga fake account or kung meron kayong mga duplicate account, mas okay, wag nyo na i-log in. Mag-stick na lang kayo sa isang account lang na profile account. Yung page, hindi naman yan kabilang sa pag-uusapan natin. Kasi yung Facebook page, under po yan ng profile nyo. Okay? In this video, I will reveal the top 5 powerful secret to protect your Facebook account from being suspended or disabled. Whether you're a content creator, online seller, or casual user, these tips will help you to stay safe, active, and fully in control. Okay? No more stress, no more losing access. Let's pick it right now. Okay, guys? So, hindi po lang ito for content creator. Kung kayo po ay online seller din, na madalas talaga, ito po yung nakaka-experience ng mga disabled or suspended or ban na mga account, yung mga online seller. Yung mga casual user naman, nagugulat na lang sila kung bakit na-suspend yung kanilang account. So, ito. Number 1, never use, ito yung ating tip number 1, never use fake names or information. Okay? So sabi dito, Facebook is watching for fake identities. Alam naman natin, naglabas po si Facebook ng mga bagong security features, lalong-lalo na yung Meta-verified batch, wherein nadedetect po ni Facebook yung mga fake accounts, yung mga poster account na ginagamit for scamming people, di ba? Or mag-spread ng fake news sa online. So yan po yung tina-target ngayon ni Facebook. Kung kayo po ay maraming mga Facebook account or online account, I suggest i-take down nyo na din or tawag dito, pwedeng i-delete naman kasi yung Facebook account Kung tingin nyo may access pa rin kayo dun sa multiple accounts nyo, make it sure i-disable nyo na. Kasi alam nyo naman, di ba, lahat ng SIM card natin is verify, di ba? So, bine-verify natin yung SIM card natin or nire-register natin. So, possible kapag na-detect ng Facebook yan and ginamit natin sa panibagong account, mas malaki yung chance na masuspend or disable yung mga gagawin nyo na bago. So, I suggest hintayin nyo muna. Baka possible ito is malaking glitch lang talaga ni Facebook. Ang dami kasi guys, nagko-comment pa rin sa akin, and nagme-message sa akin, nagpapatulong pa paano ma-recover yung kanilang suspended or disabled account. Unfortunately guys, mahirap na kasi mag-recover ng mga Facebook account. Lalong-lalo na kung virtual or remotely gagawin. Dapat kayo po mismo yung magre-recover gamit yung madalas nyo na ginagamit na device, cellphone or computer or laptop. Dapat doon din kayo magre-recover or mag-a-appeal doon sa mga device na yon. So, hindi na po inaalaw ni Facebook na
tawag dito, remotely na i-access yung account nyo kasi magkakaroon pa rin ng mas mataas na suspicious activity. Okay? So, kaya ito sinasuggest natin sa tip number 1, use your real name and accurate personal details. Okay? So, make it sure hindi po fake yung ating name, yung ating email, yung mobile number. Make sure your email and mobile number are verified. So, double check nyo pa rin yan ha. Huwag kayong gagamit ng mga fake mobile numbers or yung binili nyo lang na SIM card tapos gagawa kayong bagong account. Hindi na po yan gumagana. Ito pa yung isa guys. Upload a real photo and fill your about section truthfully. Meron po kasi, di ba, na mga talagang conservative or nahihiya for security reason, ayaw nilang maglagay ng profile picture. So, isa po yung natatag as fake account or spam account, di ba? Ito yung tip. Under ng tip number 1. Fake info equal automatic red flag. So, wag po nating i-risk yung ating mga profile or yung accounts natin. So, kung gagamitin mo naman yan, no, for communication, why not i-ano mo na lang yan, i-lock mo na lang. Instead na ibahin mo pa yung pangalan, 'di ba? Ibahin mo pa yung profile picture mo. Dapat kung sino po yung nagmamay-ari, siya din dapat yun sa profile. So I suggest kung ayaw niyo ma-public yung inyong mga pino-post o yung inyong mga FYP, 'di ba? Gawin niyo na lang i-disable, i-lock niyo na lang or i-private niyo na lang siya. Okay? Number 2, stop spamming or adding too many friends at once. So, ito yung isa din na experience ko dati, no? Sa pag-aakala natin na mas okay dumami yung friends kasi automatic naman yung friends natin ay nagiging followers natin. So, nag-add tayo ng maraming friends. So, ito po is suspicious activity or ano yan, spamming na tinatawag. Facebook can detect spamming activity na mas mabilis. Dahil nga po sa tulong na din po ng mga AI detection or artificial intelligence na technology, so mas mabilis kay Facebook na ma-detect yung mga ganyang activity. Lalong-lalo na guys, napansin nyo, kung meron kayong mga viral content, kadalasan yan po yung nagkakaroon ng suspension or violation, di ba? So, siguro, akala ng AI, ito is may something doon sa video, kaya ang bilis mag-viral, ang bilis kumalat. So, natitrigger yung algorithm na i-detect kung ano ba yung nature ng video na yon. So, ganun talaga. Hindi natin malalaman. Pero I suggest, alam naman natin si Facebook is, di ba nga, nagtanggal sila ng manpower at ang pinalit is AI compare sa mga manual review. Di ba? So, avoid din natin yung sending ng mass friend request. So, spammy po yan. Pwede kayong dito, magkaroon ng suspension ng account ng 1 linggo or pinakamatagal guys, katulad na sa akin, mag-1 buwan na isuspended pa din siya. Eto, don't copy-paste the same comment everywhere. Yung nag-spam tayo ng comment, lalong-lalo na kung nagpo-post tayo ng comment na may kasamang link or meron kayong mga pinopromote na product. Ayan, di ba? Sample, may nagko-comment doon, how much. Tapos, ang gagawin nyo is magko-komento kayo doon na eto, i-click mo yung link na to, parang mga ganon. Spammy po yun, guys. Okay? Stay away from suspicious links over tagging strangers. So, iwasan natin din maglagay ng mga link, no? Kung affiliate po kayo, iwasan nyo po muna na marami kayong maglagay. I suggest, kung maglalagay kayo ng link, siguro kung ano na kayo, partner na kayo ng monetization. Meron kasing bagong monetization na nilabas si Facebook, yung affiliate partnership program. Siguro pwede kayong mag-promote ng mga product kung kayo ay invited na. Pero kung hindi naman, huwag niyong gagamitin yung personal account niyo sa pag-share ng mga links, ng mga products, 'di ba? Pag-spam sa mga comment section. I suggest kung magpo-promote kayo, gawa na lang kayo ng separate page. Okay, yun lang yung gamitin niyo for promotion. Okay, ito yung tip, slow and steady keep your account healthy. So, importante po yan. Reminder po yun. Number 3, kailangan natin i-activate or i-turn on natin yung ating authentication immediately. Ano nga ba itong authentication? So, meron pong tinatawag ng 2FA or authentication si Facebook.
before po natin ma-login yung account natin, kailangan po muna makareceive ng one-time password from different numbers na nilink nyo sa Facebook nyo or emails. Hindi yan mabubuksan as long na wala nakukuha sa inyo ng OTP. Okay? So, add an extra layer protection to your account. Punta kayo sa setting ng inyong Facebook, punta kayo sa security, and enable 2FA. Your Google Authentication or SMS verification. I suggest wag nyo na pong lagyan ng Google Authenticator kasi sobra po talagang secure nitong application na to. Okay? Kahit SMS verification lang is pwede na. Kapag po kasi na-uninstall nyo tong Google Authentication at wala kayong backup na tinatawag, hindi nyo na ma-open yung account nyo. Kasi nandito po yun sa Google Authenticator. Meron po akong isang crypto wallet na tinurn on ko gamit itong Google Authenticator. Unfortunately, na-uninstall ko yung app na to and hindi ako makakuha ng one-time password. So, hanggang ngayon hindi ko pa rin nabubuksan yung crypto wallet na yan. But anyway, ganun ka-secured kasi yung Google Authenticator. Kung sa Facebook, SMS verification na lang or email verification na lang. Okay? Facebook Love Secured Account. Protect yours before it's too late. So, natatakot din ako guys kasi mag-isang buwan na yung ating Facebook na suspended pa rin. So, hindi ko alam kung ano yung dapat kong gawin kasi nga meron pa akong isang buwan na Meta-verified subscription sa IG. Unfortunately, walang nagre-response. Ganong kabagal ang manpower ni Facebook, 'di ba? Pero ang bilis mag-deduct ng amount sa inyong GCash once na due date na ng verification subscription nyo. So, nakakainis lang kasi nga walang nagre-reply sa sa message natin doon sa support. So, kung na-experience nyo yung ganyan sa Meta-verified at walang nagre-response, unsubscribe na lang nyo guys. Unsubscribe nyo. Kasi ang laki din ng monthly niyan eh. Nasa 600 ata siya. Before, nasa 450. Ngayon, nasa 600 pesos na siya. Plus pa yung 12 added tax, 'di ba? Sa online purchase. So, sa atin lang din pinataw yun. Okay? So, kung hindi nyo naman nagagamit yung Meta-verification nyo, for subscription or contacting yung Meta support, I suggest i-unsubscribe nyo na lang kasi sayang din yan. Nagbabayad tayo monthly pero wala namang tayong nakukuha na support from Facebook. Lalong-lalo na sa IG. I don't know kung Facebook mas okay yung support nila dyan, pero alam naman natin yung IG is Meta din yung may-ari. So dapat ganun din sila kahit paano kabilis mag-respond sa mga inquiries natin. Related dito sa Facebook security, no? Hindi naman kung ano-ano lang tatanong natin dun eh. So ito yung recovering ng account natin. Ayoko lang ipakita yung yung conversation dun sa previous IG support na kausap ko. Until na wala pa ring response. Okay? So, yun. Depende sa inyo kung unsubscribe nyo yung Meta blue check nyo or blue badge nyo. Kung useless lang naman, 'di ba? So, number 4, ito yung napaka-importante, no? Avoid nyo yung posting violent, sexual, or misleading content. So, yan din po yung nagawa ko before. Nagpo-post po tayo na against community guidelines. Nag-share po tayo ng harmful and disturbing content. Nagpakalat ng mga fake news or clickbait na mga content. So, possible po yan talaga. Ayan. Magkaroon tayo ng community guidelines violation. So, after niya ng mga ilang ulit pa ng mga violation or similar violation, for sure, suspension na ang kasunod niyan. Keep your account clean and helpful to your audience. So, wag po tayo magkalat ng mga fake news, yung mga harmful content, yung mga disturbing content, yung mga accident, civic issue, fake news. Lahat po yan ay nare-record ni Facebook sa ating account. So, mas okay, keep clean content, fewer flags, and better reach. Okay? So, yun lang ang ang suggest ko. Number 5, eto, kung nandito na kayo sa tip number 5 natin, baka naman po mag-subscribe na kayo sa ating YouTube channel. Konti na lang po magto 200,000 subscriber na po tayo. And pa-click na din yung bell icon para sa mga next upload natin, mano-notify po kayo kaagad. Number 5, treat your Facebook as a professional platform. Totoo po yan guys, no?
alam naman natin itong si Facebook is hindi lang naman for sharing yung activities natin o yung nangyayari sa buhay natin. Pwede rin kasi natin itong gamitin for, 'di ba? Background checking. So dito tayo check ng mga employer nyo kung kayo po ay nag-a-apply. Chine-check po yan ng mga employer. Actually, yung Facebook account, TikTok, YouTube nyo, chine-check na po yan ng mga employer. Lalong-lalo na kung kayo po ay mag-a-apply sa trabaho or kung meron kayo mga imimit na mga professional. Kung yung mga Facebook post nyo is more on drinking alcohol, di ba? Party, mga pinagbabawal yung mga pinapost nyo dyan. Yung mga hateful comments, di ba? For sure, magti-trigger sa kanila yan para hindi kayo i-hire or hindi kayo i-approve sa isang business transactions. So, be very careful kung ano po yung pinapost natin kasi para na yung biodata natin eh. Kung ano yung pinapost natin sa Facebook, kung ano man yung shinare natin, yan din nagre-reflect kung sino po kayo. Okay? So, no scam, no shoddy promos, no fake giveaways. So, palagi po dapat maging honest tayo, transparent, especially with business page. Alright? Use Facebook tools properly and avoid bots. Iwasan nyo din guys mag-link ng mga bots, no? Pamparami ng followers, pamparami ng likes. Hindi po yan na-aprobahan ni Facebook for monetization. Pwede rin kayo ma-flag or ma-suspend yung account nyo kapag pinagpatuloy mo yung mga bots na yan. Before kasi gumagana yan eh. Meron kasi tayong tinatawag na bot linking sa page wherein kung kayo po ay naka-business page, pwede po ang sumagot ng mga inquiries ng inyong client or ng prospect or ng buyers nyo is robot. So, ililink nyo yung mga bots na to para po wala kayong pagod sa pag-reply. Kumbaga, parang secretary to ng page nyo. Pero, I suggest kung ang focus nyo is monetization, iwasan nyo po mag-link ng mga ganito. Okay, when you give your real value, Facebook rewards you. Totoo po yan. So, palagi pong tandaan dapat yan ha. So, eto yung bonus tips natin. Always monitor your account health. So, palagi natin i-check yung ating Facebook account. Paano natin ma-check yan? Punta kayo sa account quality section ng Facebook, dun sa may tatlong tuldok. Punta na kayo sa Facebook account nyo, i-check nyo yung tatlong tuldok. Punta kayo dyan sa profile status or page status. Kung kulay green yan, wala kayong violation. Pero kung kulay yellow or red yan, kailangan i-double check nyo yung mga post nyo or baka meron kayong violation. Dapat i-appeal nyo agad. Okay? Check violation, page restrictions, and appeal. Ayan, fix issue early before they become permanently banned. Totoo po to. Okay? If you found this video helpful, show some love. So, ito po yung ating call to action. Ayan. So, palike naman po yung ating video. Subscribe for more tips. Comment, save. Ayan, if you want to protect your account. More tips and tricks coming soon. So, stay active lang po tayo sa mga ganitong update. Lalong-lalo na kung more on monetization sa Facebook yung pinag-uusapan or tinatanong nyo or nire-research nyo sa YouTube. So, ito po ay malaking tulong para sa ating lahat para po healthy yung account natin at hindi tayo suspend or ma-disable. Maraming salamat sa iyo again sa next video. Bye-bye.